Nako, isi-serve yata ang warrant kay Senator Dante Marcoleta sa araw na to. Siya mismo nagsabi at hindi niya alam, baka mismo sa Net25 sa programa, kasi may napansin po na karamihan ngayon. Kadalasan po pag Biyernes po, no, sa araw ng Biyernes po, meron saganang mamamayan sa Net25 at tinatapos ito ni Senator Dante Marcoleta. Pinapatapos, no? First time po na talagang sa saganang mamamayan, Friday po na hindi po tinapos ang programa ni Senator Dante Marcoleta. Kalahati lang yata o 1/4 lang, no? Napansin ng mga netizen niya, no? Bakit? At kasabay nun, yung napansin nila, sabi nila, ano man oras o pagkatapos nito, baka iserve ako ng warrant. Ang sabi ni hinala ng iba, baka may warrant na, na pagtapos o habang live, no? Isa-serve yung warrant. Hindi natin alam sa mga oras na to, no? Kaya, sabi ng iba talaga, nakaantabay, talagang hindi sila papayag na arestuin si Senator Marcoleta sa baluktot na katwiran ng nasa administrasyong ito. Di ba? Kung hindi baluktot ang administrasyon, bakit hindi nila sinasaway ang mali? Kung hindi sila ang pinakaulo nito, kung hindi sila ang pinaka may kapakana dito na si Senator Marcoleta ay arestuhin, ba't di sila nangingialam? Bakit hindi nila pinakikialaman at teka muna, huwag nyo arestuhin yan. Ha? Itigil niya, mali yan. Saan ka nakakita, plunder, pera ng tao, pera ba ng taong bayan dinunit sa kanya ni may defensor? Ha? Pera ba nito? At dinunit sa kanya yun, hindi pa siya, mag-aano pa lang siya. Kasi pag ikaw tatakbo, alam ko, pag ikaw tatakbong senador, mag-resign ka bilang congressman. Aalis ka, di ba? Tama? Tama, alam ko, parang ganoon eh. No? Ngayon, doon pagkakataon, doon dinunit yung pera, na-absuelto siya. Ngayon kakasuhan mo ng plunder, bakit? Siya na lang kasi ang naghahayag ngayon ng katotohanan. Wala nang iba. Kaya ngayon, galit ang taong bayan. Galit ang mga partido ni Senator Marcoleta at yung mga grupo at yung mga talagang, syempre, sa kapatiran, mag-react din sila. Di ba? Na hindi, okay lang Bakit? Ito yung masarap lumaban. Ipaglaban si Senator Marcoleta. Ipinaglalaban mo ang tama para sa bayan. Biruin mo, makukulong ka dahil sa paglaban mo sa katiwalian. Itong mga to, ni isang beses hindi sila nagtapik tungkol sa katiwalian. Nagtapik ba sila? Hindi. Di ba? Ngayon, ipagkukulong si Senator Marcoleta. Kaya ito po, napasin ng mga netizen na kung bakit hindi natapos yung programa ni Senator Dante Marcoleta sa saganang mamamayan. Parang isa-serve ang warrant habang nalive yata sa Net25. Sabi ng mga iba, itry nyo. Ang tagal naman, itry nyo yung warrant. Sabi ng iba, di ba? Ang tagal naman. Sabi niya ng iba, ito nabasa ko rin to. Hindi pa kayo nakakakita sa buong kasaysayan. Nakakaiba ang mangyayari. pag yan nasaktan nyo si Senator Marcoleta, kasi sa pag-serve ng warrant, pwede masaktan eh. Oo, pwede magkaroon ng ng hilahan or di ba? Poposasan nyo, ipahihiya nyo. itry nyo lang masaktan si Senator Marcoleta. Sabi niya naman si Senator Marcoleta, sasama daw siya, batay kasi sa batas. Pero, galit si syempre ang tao mamamayan. Maski ako di ba? Hindi ako makakapayag, biruin mo, kakasuhan ka sa hindi mo ginawa, sa hindi mo kasalanan, di ba? Yan ang nakakagalit, di ba? Nakakagalit ho talaga. Pero syempre, bagaman si Senator Marcoleta nagsabi, susunod tayo. Sinabi rin naman niya, nasasama siya pag sinunod ng warrant. Hindi natin alam kung kailan ba isunod warrant. Sabi niya kasi, baka nga sabi na iba, nasa labas ng habang naka-live ng Net25. Hindi natin alam. Pero ito, damahin nyo, pakinggan nyo sinabi ni Senator Dante Marcoleta dito sa kanyang payag, sa saganang mamamayan, at hindi na nga natapos, 1/4 lang ang natapos. 1/4 na programa lang ang natapos o kalahati. At first time ito nangyari sa tuwing Friday kasi dito siya Tinatapos niya hanggang dulo. Ngayon hindi. Hindi ko alam kung bakit. No? Nagamit nila para kayo po ay pigilan, pahintuin sa inyong mga ginagawang ito. Ayun naman ay napansin ninyo na patuloy na nagaganap. Unang-una, akala ko nung makuha namin ang beat, Opo. ay may pagpapatuloy namin ang pagdinig sa Blue Ribbon. Ngunit nandun na yung isara nila yung Senado dahil meron Opo. daw security issue. At nandun na pauwiin ang aming makawani, work from home. So, yung maliit na puwang na yon na may sa katuparan sana namin ng isang legitimate na pagdinig, pati yun napigilan nila Opo. At sabihin, hindi daw kayo nagtrabaho kasi ganoon ang nangyari. Yung June 4 na nagawa namin, halos questioning pa nila kahit na nagamit namin ng session hall. Pero wala kaming Blue Ribbon committee staff Opo. na nag-assist sa amin. So, yung huling bahagi sana na maaaring matawag namin na huling-huling pagdinig na lang,
hindi rin May sa katuparan. Hindi talaga. Obvious naman yung time na yun, di ba? Natataranta na sila. O ngayon yung sabihin ngayon kung may threat pa ba sa Senado ngayon. Sige nga, asa na sila? Ba't di na sila agresibo ngayon? Bakit hindi na agresibo sila magsalita, magplano ngayon? Bakit? Kasi sila na nakaupo ngayon eh. Yung dati, hindi pa nakaupo sila Cayetano, agresibo sila. Bakit? Hindi dahil sa inagawan sila ng posisyon. Dahil may bagay silang dapat tasking na ma-accomplish na wag matuklasan yung flood control issue. Tama? Yun ang lumalabas eh. Anong dahilan ba't nagagayat yung dalawang tulpo na karaan? Kukwelyohan daw niya si Senator Marcoleta. Tapos sabi ni isang ng Rapi, alay ka rito, kung matapang ka, pumasok ka. Tapang, pinapapasok si Cayetano. Di ba? Ang tapang eh. Ba't ganyan kayo umasta yung mga panahon na yan? Tapos bigla nagkaroon ng threat daw sa Senado. Wow, threat sa inyo yon. Nasaan ang threat ngayon? Kung may threat ang isang senador, hindi ganito ang kalagayan ngayon. Maluwalhati ang Senado ngayon eh. Bakit kayo nakaupo? Ganun ba yon? Hindi. May pinagtatakpan lang kayo. Wala talagang threat ang Senado. Lansi lang yon. Panlilin lang yun. Natuloy yun Opo. dahil nga nakasara ang Congress. Ginawang garrison ang Oo. Senado. Parang garrison ng Hapon. Mhm. Pero makikita sana ng ating mga mamamayan na sumusubaybay na gusto nating gampanan ang tungkulin natin sang-ayon do sa pamamaraan itinatadhana ng aming mga tuntunin, Mhm. lalong-lalo na yung batas. Opo. Pero talagang gumawa sila ng paraan para pigilan kami hanggang nga sila ay magkaroon ng power grab Mhm. noong June 3, Opo. na kung saan kahit na 12 lang ay pinilit nila na gawin ang sarili nila na sila na ang namiminuno sa Senado. Mhm. Opo. Nangangamoy luneta. Nangangamoy luneta, 5 dobling gantong karami. Wala lang, naisingit ko lang. Yun ang dahilan kung bakit yung pinakauling pagdinig sana na aming magagawa pa. Dahil kami naman ang legitimate na nahirang, ay hindi na namin tuluyang naituloy. Oo. Ang halip, sa halip ay pinagtyagaan nilang talagang pigilin lahat ito. Hanggang sa makuha nga nila noong Miyerkules sapagkat nagkaroon ng special session, nawala na talaga sa amin yung liderato, lalong-lalo na yung Blue Ribbon Committee. Oo. Bukod doon, Yun naman talaga ang pakay nila eh. Kunin yung Blue Ribbon eh, hindi naman yung Senate President eh. Oo, yun ang pakay nila eh. At ba't una yung pinalitan Blue Ribbon? Ba't tarantang-taranta kayo? Kung sino-sino pwede humawak, inawak kay Erwin, inawak kay Kiko. Ano yan? Ipinapahawak nyo lang kung kayo ng senador, pero hindi kayo nag-iimbestiga? O sige, mula nang naghawak sa Blue Ribbon, sige, palagi natin si Kiko ngayon, naghawak ng Blue Ribbon. Ha? Tamo, yung napalitan sila ng liderato ni Cayetano, tama? Anong kagad ginawa nila Senator Marcoleta? Nag-schedule kagad ng Blue Ribbon. Ha? Hindi 18 Marines lang, ng lahat ang malawakang investigasyon. Anong nangyari? Kinontra nila. O kayo, si Pinky umupo, nag-imbestiga ba? Hindi. Si Erwin umupo, sabi niya, anong sinabi? Consultative meeting lang pala. O ngayon, si Kiko, nakaupo ngayon Blue Ribbon, asa na? Ba't di kayo nag-iimbestiga? Yan ang sinasabi ko sa inyo. Hindi katulad nila Senator Marcoleta, kauupo lang, may schedule na kagad ng investigasyon o hearing sa Senado, dyan sa maanumalyang flood control. Sila wala. Pansin nyo, wala. Bakit kaya? Kasi ganyan talaga pag may tinatago. para siguro lalo akong mapigil sa ginagawa ko na tungkulin na talagang tukuyin at ma-identify natin kung sino-sino ang mga tao sa likod ng malaganap at malaki ang nakawan na yan. Alam naman natin kung sino-sino sila, Oo. pero gusto nating ma-formalize sa pamagitan ng pagdinig sana. Yes, tama po. Ngayon, ang ginawa nila, ayun, nag-imbento sila ng sari-saring mga asunto laban sa akin. Mhm. At alam na natin na nagpahayag na ako ng mga ilang araw na nakararaan na may posibilidad na ako pang aarestuhin din. Yun na nga po. Oh. So taliwas sa mga pahayag ng mga ex-marines at saka mga ex-soldiers ng ating bansa, kung sino-sino ang binanggit nila na naka-receive ng mali-maletang salapi. Ako na hindi nagnakaw, No po. ako Tingnan mo. Yung hindi na-mention ni isang beses sa lahat ng anomalyang mga kalokohan na to, hindi nakasuhan. Si Senator Marcoleta lang hindi na-mention kahit halugugin mo ang buong DPWH, ang buong Cabral Pais, walang nabanggit si Senator Marcoleta na tumanggap ng pera.
o ng may ghost project. Pero siya kinukulong ngayon, siya pinagbibintangan. Wow, kay lilinis nila sa mga ghost project. Asan si Cabral? Asan si Cabral? Tsugi ko, no? Di ba? Pinakita ba yung ano niya, libing niya? Tanong ko lang, pinakita ba yung libing niya? Yung madali na mag-imbento, magpaupo ka doon ng tao sa Cabral, pero huwag na natin pag-usapan sa susunod natin ibubuko yan. Na nagpipilit lang na magampanan ko ang tungkulin, ako pa yung kanilang aarestuhin. Oho. So ito na ipahayag ko na. Ako naman kung gagawin nila yun, Jen, maliwanag naman na ako isasama naman ng payapa sa kanila. Yan, sasama talaga siya. Ganun po. Pero syempre, asahan nyo, marami magagalit. Kung kay Jinggoy may nagalit, kakaunti lang. Kasi mga taga-support ni Jinggoy, kakaunti na naman talaga. No? Eh dito kay Senator Marcoleta, marami magagalit. Di ba? Baka 10 tao lang magalit, hindi nyo kayanin eh. Secret kung sino yung 10 na yon. Ba? Sapagkat kung sino man ang mahihirang na aresto sa akin, ginagampanan lamang niya yung tungkulin niya. Oo. Para read between the line na, sa mga aaresto kay Senator Marcoleta dyan, sa mga aaresto dyan, ito paalala, ginagampanan nyo lang tungkulin nyo, paalala lang sa inyo, Huwag kayong, maging tapat kayo, sasama yung tao, Walang sakitan, walang masasaktan, pero, nagpaalala si ating senador, ginagampanan nyo lang tungkulin nyo. Yun lang. Ako isasama ng matiwasay, voluntaryo, at bahala. Walang sakitan, sasama si senador namin, at ginagampanan lang nila trabaho nila. Ulitin ko, ginagampanan lang nila trabaho nila. Na ang batas kung paano isesettle lahat ang mga pangyayari ito. Pero mukhang mabigat yun, Sen, sa pangyayaring yan. Kasi kung ganun po ang binabanggit nyo, well, ako personally, mukhang ang ating mga kababayan, parang hindi ata magiging katanggap-tanggap yung bagay na yun, Sen. Kasi batas is batas. Pagkatapos ganun ang gagawin sa inyo, mukhang parang... Lalo na kapag naliwanagan nila na ang kanilang ibinibintang sa akin ay yung pagkakaloob ng mga kaibigan ko ng pansarilin lang pagtulong sa akin. Opo. Pribadong pera nila na itinulong sa akin para makapangampanya ako. Opo. Ilang kayang politiko na kumandidato, hindi lamang nung nakarang 2025 elections, magmula sa pinakamababang opisina siguro, mula sa barangay siguro, hanggang sa senador, ilang libo ang tumanggap ng tulong mula sa kanilang mga kaibigan. Dami yan. Akala mo ito mga kaililinis? Ano yan? Lahat buong Pilipinas, mula na nag-exist ang Pilipinas, wala nang urakot, si Senator Marcoleta lang. Ang tindi nito. Ang tindi netong ano na to. Yan. Sige, okay lang. Isa lang masasabi ko sa big fish na to. Yung big fish na yan, ipagsusulit mo sa Panginoon Diyos yung ginagawa mo kay Senator Marcoleta. Mga patron kung saka... Parang yung naalala ko yung trabaho ko dati. Nagtrabaho po kasi ako sa veterinary. Ako po nagtrabaho po ako. Una, encoder lang po ako sa veterinary. Ngayon, kalaunan, ako po ay naatasan na magbakuna. Pwede po yun pag may mag-job order ka, pabakuna. Hindi naman, kahit di ka doktor, pwede ka magbakuna. Ako po dati kasi, sa veterinary po, sakop namin yung mga ahas. Alam mo, pag may nakita kang cobra, dito wala namang kadalasan cobra dito Kadalasan may mga venomous din na sawa, na ahas kami nakukuha bukod sa sawa, no? Ganito nangyari, no? Nasa veterinary ako. Yung uhuli sa ahas, hindi naman namin sisisihin Habi, huwag mo sasaktan yung ahas uhulihin Hindi, huwag mo sasaktan siyempre yung uhuli na ka-empleyado ko, natatakot hulihin yung ahas. Bakit? Kasi makamandag yung ahas baka tuklawin Saka, natatakot kasi liblib yung lugar, baka maraming kasama. Kaya ang ginawa, hindi niya na hinuli yung ahas. Kasi, ikamamatay niya pag hinuli niya yung ahas. Kahit bagaman yung kasamahan ko magaling manghuli ng ahas, sinabi namin, Detol, mukhang alanganin ka sa ahas na yan kasi makamandag yan. Hindi makita, madilim. Diba? Kahit flashlighten mo alanganin di bali na, balikan na lang natin bukas siya pag medyo araw na kasi makulimlim na hulihin Siyempre, kailangan mo flashlight kailangan umaga binalikan doon, wala na daw. Pero hindi huli, pero pwedeng hulihin, pwedeng kalkalin doon, huhuli, kaso ayaw kasi yung uhuli natatakot. Baka tuklawin na makamandag na ahas.
Gets nyo kwento ko? sakali. Oho. Paano mo ngayong ikakapit yun sa tinatawag na plunder? Yun. Diyan Oho. yung plunder kasi may kinalaman doon sa pagnanakaw mo ng salaping bayan. Sa lapi ng Tama. bayan po yun. O kaya, kinonekta mo doon sa pangangako mo na bibigyan mo sila ng kung anong Ng klaseng papor, ano ba? pabuya Opo. o pangako Mhm. na ginagamit ko yung aking opisina. Oho. Pero sa panahon na yun, naipaliwanag ko, nung ako'y kumakandidato, bukod sa kalabang ko na yung liderato ng Congress nung panahon na yun, Oho. nasa number 31 pa ako sa survey. Totoo po. Sino ako para mangangako sa kung sino man ang Tama. gustong... Ang nangangako, yung mga number 1 sa survey, pangatlo sa survey, sa mayor, sa congressman, yun nangangako. Uy, pag nanalo ako binigyan mo ako ng 20 million. Ha? O sige, pag nanalo ako na bahala sa'yo. Sagot na kita. Ako na bahala. Yung kondo mo, sasagot isang unit. Kala mo yun, hindi ko alam yan. Sa mga iba dyan, ha? Pangako, minsan kondo, unit. Ha? Ako, may kilala ako, mayor, di ko babanggitin pangalan. Nangako, pinangakuan. Yung ano niya, ng condo unit, ng may-ari. O, mayor, sagot na kita. May isang kondo ka sa akin. Ha? O, pero pag nanalo ka, ha? O, ganyan lang yun. Pag nanalo, sabi ni mayor, pag nanalo ako, pengi pa akong 2 kondo. Ganyan yung usapan eh. Yung usapan na yan, pag malakas ang survey. Si Senator Marcoleta, sino makapagsasabi mananalo si Senator Marcoleta? Tumakbo to nakaraang 2016, di ba? 2022 ba yun? Natalo eh. Kasi, nag-concede niya siya kasi niya, siyempre, concede na siya. Hindi na siya makakahabol eh. 5 million lang boto niya, 4 million eh. Concede na siya. Sino mag-aakala na sa huling survey siya hanggang ngayon at nanalo pa siyang senador? Tapos yung mapapangako niya, magbibigay, ito pera, bigyan kita. Ako si Mike Defensor. Marcoleta, bigyan kita ng 30 million. Pag nanalo ka, ikaw na ba sa akin? May ganun bang pangako? Wala, kasi natural eh. Bagsak sa survey yung tao eh. Kaya tumulong si Mike Defensor kasi gusto niya kaibigay si Senator Marcoleta. Tanungin kita, yung kayo dyan nakikinig yung mga bagong sahod, malalaki sahod, ba't kayo nagpapainom minsan? Kahit di nyo birthday. Pare, painom ka naman, bagong sweldo eh. Bakit? Nakuha yung bonus, yan laki. Nagpainom eh. Sasabihin ba sinuhulan siya kaya nagpainom siya? Hindi, kalooban niya yun eh, kaya siya nagpainom eh. Gusto niya maging masaya lahat eh. Kaya tumulong si Mike Defensor kasi kalooban niya yun, kasi masaya siyang tumutulong siya kay Marcoleta. Tumulong sa akin. Kung mangako man kayo, baka sabihin, niloloko mo, huwag na mangako. Ang totoo niya. Sabi ko sa kanila, wala naman ako may papangako sa inyo. Sabi nga ni Mike Defensor, huwag ka na mangako kasi ginagawa lang namin dito, kaibigan ka namin. Yes po. Alam namin na wala ka naman sa posisyon mangako, number 31 ka nga eh. Ako nga nalulungkot. Kasi baka mamaya, hindi mo makaya na sa dami ng ipinagod mo, matatalo ka rin kasi number 31 ka eh. Pagdating naman sa Kongreso, tinanggal ako sa lahat ng aking committees, tinanggal ako sa CA, pati yung aking ibinibigay na tulong sa tao, yung AX, yung tupad. Di ba yung hilig nila tanggalan ng tulong? Pag hindi ka pumirma, tanggalan ko tulong distrito mo. Ang hilig nila manakot sa ganyan, kala mo pera nila eh. Di ba? Akala mo pera nila. Yan, mga kababayan. Di ba? Gumising tayo sa katotohanan. Di ba? Dito hindi kampihan. Ang kakampihan mo dito yung tama. Kung sakali si Senator Marcoleta mali, ay pwede natin batikusin mali siya. No? Dito walang kampihan dito. Dito kinakampihan yung taong bayan o yung sitwasyon kung ano tama, hindi yung mali. Yung panggamot, inalis lahat sa akin. Kulang na lang, pati sweldo niya ata, alisin eh. Hindi naman pwede na alisin yun. Yung sweldo na lang ang natira sa akin. Yung allowance, tinanggal din nila. Yes po. So, sino si Rodante Marcoleta na mangako? Na mag-commit na kapalit ng anuman ng may tutulong ninyo sa akin? Wala eh. So, yun ang kinakapit nila. Pribadong pera ay tinulong sa akin. Paano naging public? Paano naging plunder yun? Kahit mga taong karaniwan na hindi naman mga abogado, nagtataka, paano po kayo nadawit to sa pagnanakaw ng pera ng bayan? Sige nga, ipaliwanag nyo. Yung mga guide kay Senator Marcoleta, inasara ang istasyon. Ipaliwanag nyo nga kung ba't naging plunder yon. Sige nga. Kahit napaka-pilosopo mo, hindi mo kayang paliwanag, paano naging plunder yun eh. Di ba? So, ewan ko kamo sa kanila, pero mag-iimbento sila ng kahit anong iaakusa sa akin para lang maaresto nila ako at matigil na ng tuluyan yung pagdinig sa Blue Ribbon. Kasi
maaring magdidinig sila. Kaya lang, membro pa ako dun eh. Kaya ayaw din nila siguro mag-participate ako kahit party membro. pa rin kayo. Kung sakaling tatawag sila, nandun pa rin ako eh. Pero palagay ko, sa ngayon, dahil hawak na nila yung beat, talaga pong mapipinid na yung pinto ng pagdinig. Talaga pong yung issue ng pagnanakaw na yan, tuluyan na pong malilibing yan. Malilibing na po hanggang sa akala nila malilimutan ng taong bayan. Ewan ko lang, malilimutan ng taong bayan yan. Pero Sen, gaano kaseryoso ito? No, ha? Kasi nung isang araw, napanood ko rin po kayo na nagbigay kayo ng pahayag ukol sa bagay yung posibleng pag-aresto nyo. Pero gaano sila kaseryoso? Ano kung nakikita nyong dahilan para talagang isakatuparan po itong Yung impeachment, pati pagtakpan yung flood control, yan ang seryosong bagay na kinakatakutan nila. pag-aresto sa inyo? Ang nakikita ko sa kanila, dahil alam nila na pagtama, ilalaban ko kahit saan kami makarating. Ayaw po. Ipinakita ko na nung nakaraan, yung CA, sinabi ko, mali po ito sapagkat nakalabag po tayo sa isang batas na tayo pa rin ang gumawa. So nakikita na lang sa huling pagkakataon kung ano yung tama, kung ano yung batas, pinipilit ko na ipaalam sa ating mga mamamayan. Ngayon, naharap tayo sa impeachment. Siguro iniisip nila kapag kakasama na naman yan, akala nila na naman, ako naman kasi wala akong papanigan dito. Kung ano niya yung totoong nalalaman ko, kung ano yung batas nalalaman ko, palagi akong ganun eh. Consistent ako dun eh. Siguro pati yun ayaw nila. Well, kung nagawa po nila ito kay Senador Jinggoy, dalawa rin yung kaso sa inyo, indirect bribery at saka yung plunder. Indirect bribery kasama raw yung PD 46 pero magpisang buo ito eh. Ano ba? Anong ibig sabihin nun? Tumanggap daw ako ng gift. Tumanggap ng gift, no? Pero sila harap-harapan, tumanggap ng maleta. Pero ibo, hindi wala lamang kahit pangalan, ipatawag, wala. Bilis, no? Nakakasuhan si Tamba, nauna pa si Jinggoy na arestuhin. Yung dalawa, bumaliktad, ha? Ayun, nawala yung kaso. Sabi nila si Joel daw, aarestuhin na. May 26 yata, nasa dyaryo, aarestuhin na. Nauna pa nga si Jinggoy. Ibig sabihin, hinugda yung kay Joel. Mas hinugda kaysa Jinggoy. Ano nangyari ngayon? Pati na rin si Joel ngayon. Di totoo yung hinala nila si Senator Marcoleta, binubuking sila, anin yun? May pananakot sa taas na nangyari. So, absuelto, plunder o lipat? Yan, hindi ako may sabi niya na sila Senator Marcoleta. At yan nangyayari na ngayon. Ang isang hula, hindi nanghula, may nanghula. Hindi ka bibilib sa kanya pag hindi nangyari ano eh. Hindi nangyari siya, sabi niya. Nangyari siya, sabi ni Senator Marcoleta eh. Kaya ito, hindi to tsamba. Habang kayo ay nasa posisyon, congressman daw kayo ng time na yun, no? Oo, by reason of my position. Pinapaliwanag ko nga sa inyo, yung position ko, wala sa lugar na ako ay magbibigay ng kahit anong may papangako. Dahil number 31 ako sa survey. Minsan nga, nagamit kong halimbawa kahit hindi tama, si Saito halimbawa. Yan, opo. Kunwari lang naman. Opo, ikasama natin dito. Kunwari lang naman ito, para lang maintindihan ng lahat. Simpleng paghalimbawa. Simpleng tao yan, pero alam niya na hindi sa tataya doon sa kabayo sa karera, kundi hado yun. Ay, siyempre naman ho. Tataya siya doon sa Yamado. Tama. Magkatataya sa pinakakulelat. Tataya ka siyempre doon sa pinaka number 2 man lang. Si Mike tumaya kay Marcoleta kumbaga eh. Bakit? Hindi taya yun. Tulong yun. Hindi ako Yamado, number 31 nga ako eh. Kumbaga sa kulelat na kulelat. Kumbaga sa takbuhan ng kabayo, number 31 ako. Sino ang nasa matinong isip ang tataya sa number 31? Tapos pinadala ako 22, tapos bumagsak ulit sa 23. Sa mga wala man lang ako sa Magic 12. Hanggang sa huling linggo ng kampanyahan noong time na yun, Sen, no? Number 22 pa rin ako. Sinong mag-aakala na mananalo? Sinong tataya sa akin? So paano ko gagamitin yung posisyon ko? Yun ang pinipilit natin. Pero mag-iimbento sila. Nako. Yun na lang ang gagawin eh. Yun pong indirect bribery ay available. Magkahiwalay ba ito ng korte sa Sandigan Bayan o sa ombudsman? Magkakasama yun eh. Ganun Maaring iniwalay nila pero pareho lang ang magiging suma total niyan eh. Dahil sabi ko nga sa'yo, bakit pa ako magpipiyansa? Kinabukasan meron din plunder. Pero as of now, sa mga sandaling ito, Sen, habang tayo nag-uusap, 451, meron na ba kayong nabalitaan na arrest warrant o ano ba na para kayo po ay... Sa 451 yung time na yan, sasaga na mamamayan. Pakinggan nyo damahin nyo
Mukhang meron ng warrant of arrest eh. Baka habang nag-live siya sa Net 25, meron na eh. Tingnan nyo baka takot lang sila hulihin si Senator Marcoleta. Tama yung kumakalat niya na balita, takot yata sila manghuli ngayon. Bakit? Kasi Senator Marcoleta lang. Nabalitaan ko na. Kaya nga ako nagpapahayag ngayon kung sakasakali pong ituloy nila ang pag-aresto sa akin, ako po isasama sa kanila peacefully. Ibig sabihin, I will not resist. Hindi kami papayag, Senator Marcoleta. Kung ikaw papayag, sir, hindi kami papayag. Na sige, sa bagay, galang natin. Igalang natin si Senator Marcoleta, peacefully, sabi niya eh. Okay. Gagalang ka namin, sir. Kung papa-aresto ka ng peacefully, sige. Ay alam naman namin may matalino kang plano eh. May matalino kang ano sa kanila eh. Sapagkat tungkulin po yun ng arresting officer. Opo. Alam ko naman po yung tuntunin kung paano ka arestuin. Opo. Talagang ganyan eh. Ako naman ay dahil sa Pero, huwag niyo sasaktan si Senator Marcoleta. ginawa kong pakikipag laban tungkol sa katwiran at sa umiiral na batas, kung ito ang magiging kabayaran ng pagtatanggol ko sa ating bansa, sa ating mga kababayan, nasa kanila po yun eh. Wala akong alam na aking nilabag na batas. Yung pong kanilang mga asunto'y puro invento yun. Alam po ninyo, pinagdalhan ng malay-maleta. Pati po yung mga kasama ko sa Senado na dati namin kasama sa grupo namin, meron silang plunder na nauna na. Pero dahil sa pagsanib sa kanila, Wala na. nawala na po siguro. Baka Tingnan mo? Hindi na nawala siguro, sir. Wala na. Si Joel niya eh. Isang magandang ehemplo eh. Sa kanila eh. Wala na. Asan na yung kaso ni Joel? Diba? Asan na yung kaso ni Cheese? Hindi namin gusto makulong si Cheese at hindi namin gusto makulong si Joel. Senador pa rin ng Pilipinas yung tutusin. Ang nagtataka lang kami, nauna pang makulong si Jinggoy kaysa dyan sa mga lumipat. sila po ay hindi na asuntuhin, mauuna pa po akong aarestuhin doon sa mga kasama namin dati na nangako na magiging intact kami. Walang hiwalayan, walang maghuhudas. Sabi ni Pero Boying, napansin na ninyo kung sino po yung naghudas. sabi ni Ombudsman, Pag nahuli nyo to, nabasa ko nga pag nahuli nyo si Senator Marcoleta, gigising nyo ang malaking dragon. Akala nyo nagising na, hindi pa. Doon nyo pala makikita magigising ang malaking dragon. Alam na yan na marami dyan kung ano yung dragon. Di ba? Alam na yan dyan na marami. Boying, yung mga Hindi, ano lang yung figure of speech lang yung bahagi ng demokrasyang bansa natin, malayang pananalita. naunang sa niya pa, hinug na raw po ang kasong plunder para sa kanila. Nakita ko, unang-una, April 2026, nandun yung 5 kaso na nakalaan para kay Martin Romualdez. Isang plunder, isang indirect bribery, isang direct bribery, a violation of AMLAC, violation of RA 3019. 5. April 2026. Hindi ko lang alam ng date kay Joel Villanueva at saka kay Chis Escudero. Pero ako, invento lang. O invento lang sa kanya, no? Gaya tayo harap-harapan niloloko ng mga to. Di ba? Walang kaugnayan po sa public funds. Wala po akong ninakaw. Ang tanging kasalanan ko lang po sa kanila. Sa kanila, hindi sa taong bayan. Ay yung piliting ko po na ituloy ang pagdinig diyan sa flood control project. Sabi niya ni Erwin, kalimutan na daw eh. Mag-move on na daw sa flood control eh. Yan sinasabi ko sa inyo. Lumalabas na ang totoong dahilan. Kung flood control, kalimutan na, parang ganito. Nangutang ka sa akin, halimbawa, 10,000, nangutang ka. Pwede mo bang sabihin, pag sinisingil kita, sabi mo, move on ka na lang? Utang lang yun Sabi mo, move on ka na. Di ba? Ito hindi. Nakaw to, 1 trilyon. Sasabihin mo, sambay ng Pilipino, move on na. Ano to? Parang okay lang. Yan ang hirap mga kababayan sa kanila. Sabi ni Erwin yan, move on na daw. Antindi, no? Antindi, para ka lang iniwan ng shota mo, sabi mo, move on na. Di ba? Anomaly na yan. At mapanagot kasi At mapanagot pati silang Baka siguro yung mga babae niya, yung chicks niya. Move on na. Sige, move on na kami. Pero sa flood control issue, hindi kami makaka-move on. Hanggat hindi nakakapanagot ang mga big fish. Mapanagot ang nasa likod talaga. Nasa sa kanila po yun. Nasa kanila na po yun. Kung talagang arestuhin po nila ako,
Oho. Muli po akong nagsasabi na ako ay sasama sa kanila Mhm. ng buong pagpapasako. Oho. I will not arrest. I will not resist Oho. the arrest. Pero habang pinakikinggan ko kayo, Sen, mabigat. Ako, personally, mabigat sa logo po yun kung Mabigat gagawin sa loob namin, sir. Na-arrest, kasama ka sa hindi mo kaso. nila yan, Sen, ha? Alam ko naman, si Oo. Nelson nga, nakikita ko, Oo. lumuluha pa yung tao. Pero Oo. talagang gano'n, ha? I-try nyo. At hindi ko kayo masisisi kung malulungkot kayo. Pero gano'n talaga bilang tao, malulungkot naman. Lalong Hindi, biro, alam mo tayo dito malayo tayo mag-opinion dito Hindi to kaguluhan Hindi to kaguluhan. Ito ay mapayapang pag-aresto, sabi si Senator Marcoleta. Peaceful. Peaceful. Yeah. lalo na sa katulad ko, wala naman akong nagawang kasalanan. At yung iba't Pero sabi ko nga sa kwento kanina, isa akong nagtatrabaho sa veterinary dati, yung kasamahan ko, hindi niya hinuli yung ahas. Hindi niya hinuli. Kasi takot siya matuklaw ng makamandag na ahas. Baka mamatay siya, sabi niya. mali-malitan ang pinagdalhan. Oo. Nandyan na nga ang mga nakaumang na lahat, ang mga plunder cases laban sa kanila, pero hindi nila ginagalaw. Minabuti pa nila na baka sakaling ako pa ang mauna na maaresto. At ang kilala nga ng iba, baka mabswelto pa po yun. Hindi ko ba? Di malayo yun. Di Oo. malayo yun. Mukhang, ano ba ito? Lokohan na ba ito? Sen, mukhang, Lokohan talaga yan. sabi nga nung isa kong narinig, mukhang inuunggoy na tayo, Planet of the Apes sa Pilipinas na yun. Hindi kasi, Totoo yan. dahil nga siguro sa kinatatakutan nila yung multo na kanilang ginawa, pinagnakawan ang taong bayan, isip-isipo, nilimas nila ang salat. Sasabihin mo, ang Pangulo nagsimula niyan. Nagsimula pala ang Pangulo niya, investigasyon na yan. Bakit si Senator Marcoleta nag-iimbestiga, kakasuhan nyo? Di ba? Hindi mo na-alarma ang Pangulo nito? Hindi ba nag-aalala ang Pangulo nito? Teka muna, huwag nyo kasuhan si Marcoleta. Ako nagpasimula nito. Ayaw nyo ituloy ni Marcoleta ang investigasyon. Akala ko ba siya nagpasimula? Ba't walang aksyon? Opinion ko yan Tanong ko yan. Bayan Oo. na para sana sa serbisyo ng mamamayan. Pagkatapos, natakot sila sa multong ginawa nila, Oo. gusto nilang pagtakpan. Nako. So kung sino man ang magpapakabayani na yan na ituloy, para sa ganun, makilala natin silang lahat, Oo. gagawa sila ng paraan para usigin ang tao na yan. Oo. Ako ngayon. So bakit kayo magtataka? Bakit kayo malulungkot? Dapat inasahan natin na gagawin nila sa akin yun. Tama. Ang dapat po siguro kayo ang pinagtatanggol nila. Sen, kasi kayo ang sumusunod at pinagtatanggol niyo po ang Yung batas. nakakaalam ng katwiran. Oo. Halimbawa, Yung yung Wala silang katwiran, nangaasar lang sila. Kasi sabi ko sa inyo, di ba? Hindi sila pinangibabawa ng katwiran, kundi ng galit at puot at paghihiganti. mga pulis, yung mga sundalo na nakakakilala ng katwiran, Oo. alam nila yun. Oo. Kaya lang, yung mga tao na nasa likod ng pagnanakaw na ito, na ayaw nilang mabunyag ang kanilang pagkakakilanlan, ayaw nang makilala silang lahat, Oo. yan ang kinatatakutan nila. Oo. Kaya nangyari ang mga bagay na ito. Oo. Kaya itong pag-broadcast natin ito, malay niyo, ito yung huli nating pag-broadcast Naku po, ito Sa- na. Baka uhulihin talaga si Seton, baka arestuin na habang live. No? sa araw na ito. Nako. Oo. Hindi ba? Hindi ka nakasalita. Mabigat sa loob, Sen. Pasensya na kayo, no ha? Mukhang Nasagutan pa naman kita na ako ay magiging ninong ko kayo sa kasal mo na 30 years anniversary Opo. yata yan, dyan, ano? Oo, mukhang hindi tama itong So isa ka sa casualties dito. Oo. Hindi ko na itutuloy ito, Sen. Pwede ka. Huwag mo na, i-postpone mo na muna yung kasal mo. Makakapaghintay naman siguro. Baka ako naman ang iwanan ng misis ko, hindi kaya. Siguro naman may papaliwanag. Oo nga siguro, naman, di ba? baka naman. Sabihin mo, darling, pwede ba nating iliban muna ito kasi baka hindi naman magtatagal ito Ang problema, yung venue, siningin na po ako, Sen. Maliit na bagay naman siguro sa iyo, di ba? Babawi na lang. Pero sana naman magkaroon ng linaw ng isipan kung sino man ang nag-iisip nito ng mga bagay na ito, Sen. At anyway. Basta takot dyan, Opo. maliwanag sa akin yan na alam ng taong bayan na wala po akong kasalanan kung hindi yung maglingkod sa inyo ng buong katapatan. Ano man po yung gagawin nila,
Ako po ay naniniwala na meron po tayong isang Diyos na mapagmahal Oho. at sa kanyang kalooban po ay doon ko na lamang ibinipilin ang aking magiging kapalaran dyan. Oo. Mm. Sen, ang inyo pong mensahe sa mga taong bumoto sa inyo, naniniwala sa inyo, sa kanila, Isang nakakalungkot na mensahe kay Senator Marcoleta, pakinggan nyo. hindi pa siguro huling broadcast. Ano? Hindi, Mabigat ang galo. sa buwan na ito siguro. Ayaw ko naman sabihin huling broadcast natin. Huling broadcast natin muna sa buwang ito. Ayun, Malay pwede mo po. naman sa susunod na buwan, ma-open uli natin ito, di ba? Opo. At hindi naman ihinto ang programang ito dyan Oho. dahil nandyan naman kay ni Nelson. Pero mabigat pag programa, Sen, kung gano'n ang nasa likod ng isipan namin na mahirap magtanggol para sa batas kapag ginagawa natin yung tama, ganito pa gagawin nila. Di ba? Naintindihan ko yun, pero alam ninyo na ang lahat naman ng mga bagay ay hindi mangyayari kung hindi kalooban ng Diyos. Doon na lamang ano natin, doon na lamang tayo Buti pa siya nagbabanggit ng mga Diyos na sila Alan Cayetano, pero yung iba, nasa majority, walang Diyos na binabanggit eh. Si Lucifer siguro. patay at sasandig dahil lahat ng pangyayari, gusto man natin o hindi, ay meron lahat paliwanag yan. Opo. May kadahilanan yan. At ang tanging nakakalam dyan, ang ating Panginoon Diyos yan. Sen, ang inyo pong bigyan mo na kayo ng pagkakataon para magbilin po, mag-iwan ng mensahe sa ating mga taga-subaybay, mga supporters nyo po, at siyempre, mga naniniwala sa inyo, Sen. Salamat pong lahat sa inyong mga nakikinig sa araw na ito. Pasensya na po kayo kung naging maramdamin po ang mga huling pahayag ni Jen Sabarjaga. Opo. Pero totoo po lahat na maaari pong ako'y arestuhin sa araw na ito. Oh, grabe. O kung hindi man ngayon, sa mga Sa araw na to. susunod na araw, sa kadahilanan po na kailangan po nila na magkaroon po ng katiyakan na yun pong pag-iimbestiga, yung pagsisiyasat doon sa napakalaking nakawan na nangyari sa kasaysayan ng ating bansa ay tuluyan ng malimutan. Ito lamang ang paraan nila para wala na pong magtatangka na masugid na gagawa ng kanyang tungkulin na tukuyin saan man tayo makarating. Tukuyin ang lahat ng mga taong nasa likod ng napakalaking nakawan na ito sapagkat sila po ay nakagawa hindi lamang ng kataksilan sa bansa, kung hindi napakalaking kasalanan po sa inyo. Lahat po ng mga taong binoto ninyo na nasa likod po ng pagnanakaw na ito, sila po ay pinagtiwalaan ninyo. Inakala po ninyo na silang gagawa ng mabuti para sa inyo sapagkat yun naman ang inaasahan ninyo na magiging kapalit ng pagtitiwala sa inyo, sa kanila. Ngunit, sa halip po ng pagtitiwalang yon ay ninakawan po kayo. Harap-harapan po, kagaya ng sinasabi namin. Yan po ang kanilang gustong iwasan ngayon. Yung makilala sila ng lubusan at tuluyan. Kaya lahat po ay gagawin nila. Huwag po kayong mawawala ng loob. Alam ko po na ito'y pansamantala lang. Alam ko pong hindi magpapabaya ang Panginoon Diyos. Siya po ang gagawa ng paraan upang malutas po natin ang problemang hinaharap ng ating bansa. Pansamantala, dyan lang po kayo. Tibayan po ninyo ang inyong kalooban. Hindi po tayo matatalo sa ating ginagawang pakikipaglaban. Okay, maraming salamat. Ito dito po talaga nagpaparamdam si Senator Marcoleta na uhulihin na. Hindi natin alam, baka mamaya ngayon o habang live, hindi natin alam. No? Antabay lang tayo. No? Maraming salamat po. Hindi natin papabayaan si Senator Marcoleta. No, ingat lagi kayo. Isang komentaryo na naman punong-puno ng kaalaman at karunungan na aking binahagi sa inyo at maraming matututunan at isang talakayan na napakamakabuluhan at talagang lesson learned at talagang marami kayong masustansyang bagong natutunan na naman. No? Ingat lagi, Senator Marcoleta. Ganito lang po. Paalam po sa inyong lahat.